Ang tunog ng metal ang unang pumasok sa tainga ko. Hindi dasal. Hindi awit. Hindi ang pamilyar na paghinga ng simbahan tuwing may katahimikan. Metal. Mabagal. Sigurado. Parang sinadya para marinig ko. Nakataas ang aking mga kamay. Hawak ko ang ostya. Sa sandaling iyon, wala akong ibang nakikita kundi ang puting bilog na parang mas magaan kaysa hangin, ngunit mas mabigat kaysa anumang kasalanan. Ito ang aking katawan, sabi ko, malinaw ang tinig, sanay, kalmado. Ilang segundo na lang, tapos na ang pinakabanal na sandali ng misa. Mateo. Hindi Padre. Hindi Father. Pangalan ko lang. Diretso. Walang galang. Parang tinanggal ang buong bigat ng aking bokasyon sa isang salita. May gumalaw sa loob ng simbahan. Hindi agad ingay. Isang kolektibong paghinto ng paghinga. Parang alam ng lahat na may mali pero wala pang gustong umamin. Hindi ako agad tumingin. Tinapos ko muna ang pag-angat ng ostya. Lumuhod ako. Maingat kong inilapag ang banal na katawan sa altar, parang kung bumagal pa ako ng kaunti, baka magising ako mula sa panaginip na ito. Pag-angat ko ng ulo, naroon sila. 3 lalaki. Hindi naka-uniforme ng simbahan. Hindi rin mukhang mga debotong dumalo. Matitigas ang balikat. Diretso ang mga mata. Hindi nakatingin sa altar. Hindi tumitingin sa Birheng Maria sa gilid. Sa akin lang. Padre, sabi ng isa, mas mababa ang boses ngayon, parang ayaw niyang marinig ng lahat, kailangan po naming sumama kayo. Ngayon, tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Ngayon, tumingin ako sa altar. Sa ostya. Sa kalyes. Sa misa na hindi pa tapos. Nasa gitna po ako ng Eukaristya, sabi ko. Pwede po bang maghintay? Saglit siyang tumigil. Isang kisap ng pag-aalinlangan. Parang may bahagi sa kanya na nakakaalam na mali ang eksenang ito. Pagkatapos, tumingin siya sa kasama niya. Isang tahimik na tango. Doon ko naramdaman ang pagbabago. Mula sa pakiusap, naging aksyon. May umikot sa likod ko. Isang malamig na haplos sa pulso. Isang click. Malinaw. Hindi mapagkakamalan. Algemas. May napasinghap. Isang bata ang umiyak. May babaeng nagsalita ng Diyos ko. Ang simbahan, na ilang sandali lang ang nakaraan ay puno ng dasal, ay napuno ng gulat. Hindi ako lumaban. Hindi ako nagsalita. Ipinasara ko ang mga mata ko. Maria, bulong ko sa loob ko, tumabi ka sa akin. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Habang iniikot nila ako palayo sa altar, nasilayan ko ang kanyang imahe. Tahimik. Matatag. Walang galit. Walang gulat. Parang sinasabi niyang ito man ay lilipas. Inakay nila ako pababa sa gitnang pasilyo. Ang parehong daanan kung saan dumaraan ang mga bata tuwing unang komunyon. Ang parehong sahig na sumalo ng daang taong pagdarasal. Ngayon, sinasalo rin nito ang tunog ng kadena. Bakit may sumigaw? Walang karapatan, sigaw ng iba. Walang sagot. Walang paliwanag. Tanging ang tunog ng rosaryo na unti-unting nagsimula. Isang tinig muna. Tapos 2. Tapos marami. Aba Ginoong Maria, sumunod sa akin palabas ng simbahan ang dasal, parang ayaw akong pabayaan. Sa labas, tumama sa akin ang sikat ng araw. Masyadong maliwanag. Masyadong totoo. May mga taong naglalakad lang at biglang tumigil. May mga cellphone na umangat. May mga bulungan. Anong ginawa niya? Totoo ba to? Tinaas ko ang ulo ko. Hindi dahil wala akong nararamdamang hiya, kundi dahil ayaw kong maging imahe ng kahihiyan ang isang paring nakaposas. Hindi na yon. Hindi kailanman. Sa loob ng sasakyan, malamig ang upuan. Ang bakal sa pulso ko ay mabigat. Doon, sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang pagod. Hindi pisikal. Mas malalim. Pagod na matagal nang nakaimbak. May nag-report lang po, sabi ng isa, hindi nakatingin sa akin. Mukhang may kahina-hinalang aktibidad. Hindi ko tinanong kung ano ang kahina-hinala. Alam ko na. Hindi kami umandar agad. May mga tawag sa radyo.
May mga pangalang binanggit. May mga salitang tulad ng C procedure at verification. Wala ni isang beses kong narinig ang salitang krimen. Lumipas ang ilang minuto. Bumukas ang pinto. Isang mas matandang lalaki ang sumilip. Padre, sabi niya, ngayon lang ginamit ang titulo. May hindi pagkakaintindihan. Hindi pa rin tinanggal ang posas. Teka lang po, dagdag niya. Inaayos lang. Sa loob ng simbahan, rinig ko pa rin ang dasal. Mas malinaw ngayon. Mas buo. Parang alam ng mga taong iyon na may mas mahalagang nangyayari kaysa sa pagkakamali ng mga tao. Nang tuluyang matanggal ang posas, nangibabaw ang kirot sa pulso ko. Malaya na po kayo, sabi niya. Pasensya na po sa abala. Hindi ko sinagot. Sa halip, tinanong ko, pwede po ba akong bumalik sa altar? Nagulat siya. Opo. Kung gusto ninyo. Kung gusto ko. Bumaba ako ng sasakyan. Habang naglalakad pabalik, nakita kong napansin ng mga tao ang wala na ang posas. Walang palakpakan. Walang sigawan. Bumalik ang rosaryo. Tahimik. Matatag. Sa hagdan ng simbahan, huminto ako sandali. Nanginig ang kamay ko. Hindi sa takot, kundi sa bigat ng desisyong ginagawa ko. Ang pagbabalik ay hindi pagpapatuloy. Isa itong pagpili. Pagpasok ko, hindi tumigil ang dasal. Ang altar ay naroon pa rin. Ang ostya. Ang misa parang naghihintay. Lumuhod ako. Huminga. Tumahimik. At doon ko naintindihan na ang tunay na pagsubok ay hindi ang pagkakaposas, kundi ang susunod kong sasabihin. Hindi nagsimula ang sandaling iyon sa altar. Matagal na itong nagsimula, bago pa ako matutong magbihis ng sutana, bago ko malaman kung paano hawakan ang ostya nang hindi nanginginig ang kamay, bago ko pa maunawaan kung bakit ang ilang katahimikan ay mas maingay kaysa sigaw. Lumaki ako sa isang maliit na parokya kung saan palaging buhay ang simbahan. May kampana tuwing umaga, may prosesyon tuwing pista, may awit na paulit-ulit ngunit hindi kailanman nagsasawa ang mga tao. Bata pa lang ako, mahal ko na ang amoy ng kandila, ang tunog ng yapak sa bato, ang paraan ng pag-etso ng dasal sa kisam. Doon ko unang naramdaman na may lugar ako sa loob ng simbahan. Pero kahit bata pa ako, may kakaiba na akong napapansin. Kapag pumipila ang mga batang sakristan, palagi akong nasa dulo. Hindi dahil huli ako dumating, kundi dahil parang may hindi nakikitang puwersang nagtutulak sa akin doon. Kapag may kailangang tanungin ang pari, lalapit muna siya sa iba bago sa akin, kahit pareho lang naman ang suot namin. Minsan, may mga matatandang babae na ningitian ang lahat, tapos pagdating sa akin, may bahagyang paghinto, parang sinusukat kung ligtas bang ngumiti. Sigurado ka bang sakristan ka? Tanong ng isang lalaki minsan. Po, sagot ko, bata pa, walang bahid ng duda. Sinong nagsabi sa'yo na pwede ka dito? Dagdag pa niya, hindi galit ang tono, pero hindi rin magaan. Hindi ko na maalala kung ano ang sagot ko noon. Ang naaalala ko lang ay ang pakiramdam. Parang may mali sa presensya ko, kahit wala naman akong ginagawang mali. Sa bahay, iba ang mundo. Ang nanay ko, tuwing gabi, hawak ang rosaryo. Kahit pagod, kahit may kulang sa hapag, hindi niya nakakalimutang magdasal. Para sa akin. Para sa kinabukasan ko. Minsan tinatanong niya ako, ano nang gusto mong maging paglaki mo? Pari, sagot ko minsan, pabiro. Tahimik siyang ngumiti. Hindi niya tinawanan. Hindi niya rin sineryoso agad. Parang ininatan niya ang sagot ko, inilagay sa isang sulok ng puso niya na pwede pang balikan. Habang lumalaki ako, mas naging malinaw ang tawag. Hindi ito dumating bilang tinig mula sa langit. Dumating ito bilang katahimikan na hindi ako binibitawan. Tuwing nakikita ko ang pari sa altar, hindi inggit ang nararamdaman ko, kundi pagkilala. Parang sinasabi ng loob ko, diyan ka. Pero natakot ako. Alam ko kung paano ako tinitingnan ng iba. Alam ko ang mga tanong na sumusunod sa akin. Alam ko ang mga sandaling kailangan kong patunayan ang sarili ko kahit wala namang humihingi ng patunay sa iba. Kaya sinabi ko sa Diyos na nagkamali siya. Hindi ako, sabi ko sa isang gabi ng pagdarasal. Masyado akong kita sa maling paraan. Hindi sumagot ang Diyos. Hindi niya ako pinilit. Hinintay niya ako. Isang gabi, pagod na pagod ako. Hindi dahil sa trabaho o pag-aaral, kundi dahil sa pakiramdam na lagi akong sinusukat. Pumasok ako sa isang maliit na kapilya.
Wala ng tao. Tahimik. Isang imahe lang ng Birheng Maria ang naroon. Umupo ako. Hindi ako nagdasal agad. Tumingin lang ako. Walang liwanag. Walang himala. Pero may bigat na biglang bumaba sa dibdib ko, parang isang bagay na matagal nang wala sa tamang lugar ay sa wakas nakauwi. Hindi ko narinig ang tinig niya. Pero may naintindihan ako. Hindi ko kailangang humingi ng pahintulot para sundan ang tawag. Pumasok ako sa seminaryo na may takot at pag-asa na magkahalo. Nag-aral ako ng mabuti. Hindi dahil gusto kong maging pinakamahusay, kundi dahil alam kong ang bawat pagkakamali ko ay hindi lang magiging pagkakamali ng isang tao. Magiging ebidensya yon para sa iba. Magaling ka, sabi ng isang guro minsan. Pero doble ang tingin namin sa'yo. Hindi ko alam kung papuri ba yon o babala. Sa seminaryo ko unang natutunan na ang rasismo ay hindi palaging sumisigaw. Madalas, bumubulong lang. Nagtatanong ng paulit-ulit. Nagmamasid ng mas matagal. Nagtitiwala ng mas huli. Nang ako'y ordinahan, nanginginig ang kamay ko. Hindi dahil sa duda, kundi dahil sa bigat ng sandaling iyon. Alam kong may mga matang nagdududa. Pero alam ko rin na ang ginawa ng Diyos ay hindi kayang bawiin ang tingin ng tao. Lumipas ang mga taon. Nagpalit ng parokya. Nagpalit ng mukha ang mga tao. Pero hindi nagbago ang pakiramdam. May mga araw na wala akong nararamdaman. May mga araw na ramdam ko ang lahat. Minsan, may lalapit at magtatanong, ikaw ba talaga ang pari? Sabay tawa, parang biro. Ngumingiti rin ako. Dahil kung magagalit ako sa bawat ganitong tanong, mauubos ako. Sa bawat misa, kasama ko si Maria. Hindi bilang imaheng malayo, kundi bilang presensyang tahimik. Siya ang nagpapaalala sa akin na ang pagiging hindi agad naiintindihan ay hindi hadlang sa pagiging tapat. Kaya nang dumating ang paanyaya na magdiwang ng isang misa para sa kanya, tinanggap ko ito ng may paggalang. Alam kong espesyal ang lugar. Alam kong may kasaysayan. Alam kong may mga mata. Nagdasal ako. Nag-ayuno. Inihanda ko ang mga salita ko. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari, pero alam kong may bigat sa dibdib ko na pamilyar na pamilyar. Habang papalapit ang araw na yon, may tahimik na boses sa loob ko na nagsasabing, hindi pa ito tapos. Hindi ko alam kung ano ang masisira. Hindi ko alam kung sino ang gagalaw. Ang alam ko lang, may sandaling paparating na magbubukas ng lahat ng tahimik na tanong. At kapag nangyari yon, hindi lang ako ang haharap dito. Lahat ay mukhang normal. At iyon ang pinaka nakakatakot. Maaga akong dumating sa simbahan. Ang liwanag ng umaga ay dahan-dahang pumapasok sa mga bintanang may salamin na may kulay, nagpipinta ng sahig ng asul at ginto. Tahimik ang mga bangko. May ilang kandila nang nakasindi, ang apoy ay bahagyang nanginginig, parang humihinga. Sa ganitong oras, karaniwan ng payapa ang puso ko. Sa ganitong oras, karaniwan kong nararamdaman na narito ako sa tamang lugar. Sa sakristya, maingat kong isinuot ang aking kasuotan. Isang hakbang, isang butons, isang hinga. Ang bawat galaw ay pamilyar, halos otomatiko, pero hindi kailanman basta-basta. Hinaplos ko ang tela, hindi dahil sa ritual, kundi dahil gusto kong manatili sandali sa katahimikan bago humarap sa lahat. Padre, sabi ng isang kawani ng parokya, sumilip sa pinto. Handa na po ang lahat. Umiti ako. Salamat. Habang naglalakad ako papunta sa altar, naramdaman ko ang bigat na matagal ko nang kilala. Hindi ito takot. Hindi rin kaba. Isa itong uri ng pagkilala, parang alam ng katawan ko ang isang lihim na ayaw pang sabihin ng isip ko. Unti-unti, napuno ang simbahan. Mga pamilya. Mga matatandang babae na may rosaryong makintab na sa sobrang gamit. Mga batang hindi mapakali, hinihila ang manggas ng magulang. Lahat ay pamilyar. Lahat ay tama. At gayon pa man. Habang nakatayo ako sa harap, napansin ko ang mga mata. Hindi lahat. Hindi palagi. Pero sapat para maramdaman. May mga titig na mas tumatagal kaysa karaniwan, parang may hinahanap na sagot sa mukha ko. May mga bulungan na biglang humihinto kapag tumitingin ako. Wala ni isa sa mga yon ang maituturo bilang mali. Lahat ay may paliwanag. Lahat ay pwedeng ipagwalang bahala. Kaya ginawa ko yon. Ipinagwalang bahala ko. Nagsimula ang misa. Ang mga salita ay dumaloy tulad ng dati, sanay, malinaw.
Ang tugon ng kongregasyon ay sabay-sabay, parang isang katawan. Ang awit ng koro ay umangat at bumaba, maayos, walang sablay. Kung may pumasok sa sandaling iyon, iisipin niyang isa lang itong karaniwang misa. Pero sa ilalim ng insenso at awit, may tunog na hindi marinig ng tenga. Isang tensyon na parang sinulid na hinila ng dahan-dahan. Habang binabasa ko ang mga pagbasa, may napansin akong kakaiba. Isang lalaki sa ikalawang hanay, hindi kumukurap. Hindi nagbabasa. Nakatingin lang. Sa gilid, dalawang babae ang nagbulungan, tapos biglang tumahimik nang mapansin nilang tumingin ako. Isang kawani ng parokya ang pabalik-balik sa gilid ng simbahan, mas madalas kaysa kailangan. Wala pa ring mali. Ngunit magkakasama, bumubuo sila ng isang pamilyar na hugis. Sa homilya, nagsalita ako tungkol kay Maria. Tungkol sa kanyang lakas na tahimik. Sa kanyang nabinigkas kahit hindi niya lubos na nauunawaan ang mangyayari. Habang nagsasalita ako, ramdam ko ang pagbabago sa hangin. May mga mukha na lumambot. May mga nanatiling sarado. Natapos ang homilya. Humina ako ng bahagya. Ngunit alam kong hindi pa tapos ang pinakamahirap na bahagi. Nagsimula ang liturhiya ng Eukaristya. Inihanda ang altar. Hinugasan ko ang aking mga kamay at binigkas ang dasal na libo-libong beses ko nang sinabi. Sa sandaling iyon, may gumalaw sa likuran ng simbahan. Dalawang lalaki ang nakatayo malapit sa pintuan. Hindi sila nakasuot tulad ng iba. Ang tindig nila ay tuwid, parang may sinusukat. Ang mga mata nila ay hindi nakataas sa altar. Nakatingin sila sa paligid. At paminsan-minsan sa akin. May kumunot sa lalamunan ko. Ngunit hindi ako tumigil. Ito ang aking katawan, sabi ko, habang itinataas ang ostya. Bumagsak ang katahimikan sa simbahan, malalim, mabigat. Ang uri ng katahimikan na naririnig mo ang tibok ng sarili mong puso. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat. Ang mga titig. Ang mga bulungan. Ang tensyon. Naroon lang ang banal sa pagitan ng aking mga kamay. Naisip ko ang aking ina. Ang kanyang mga dasal. Naisip ko ang unang kapilya na pinasukan ko ng pagod at takot. At saka ko narinig ang mga yapak. Hindi nagmamadali. Hindi rin nag-atubili. Mga yapak na sanay sa sahig na hindi sagrado. Tinapos ko ang pag-angat. Lumuhod. Inilapag ang ostya. Saka lang ako tumingala. Mas malapit na sila ngayon. May isa pang lalaki sa gilid. Ang mga kawani ng parokya ay nakapaligid, maputla ang mukha. Sa loob ng isang iglap, naisip ko kung may emergency. Kung may sakit. Kung may nangyaring hindi inaasahan. Tapos binigkas niya ang pangalan ko. Hindi bilang pari. Bilang tao. Ang bulong ay kumalat sa simbahan. Umiikot ang mga ulo. Tumigas ang mga balikat. Naramdaman ko ang daan-daang mata na gumagalaw mula sa altar, papunta sa akin, papunta sa kanila. Sa sandaling iyon, naunawaan ko na ang katahimikan na matagal kong dala ay malapit ng mabasag. At kapag nangyari yon, hindi na ito magiging tahimik. Procedure lang po ito. Iyon ang salitang bumagsak sa pagitan namin, malamig, makinis, walang anyo. Hindi akusasyon. Hindi paliwanag. Isang salitang parang panakip, sapat para takpan ang anumang pwedeng maramdaman ng tao. Nasa gitna po ako ng Eukaristya, ulit ko, mababa ang boses, malinaw. Pwede po bang matapos ko muna? Tumingin ang lalaking nasa harap ko sa altar, sandali lang, parang may alaalang dumaan at agad ding inalis. Hindi po, sagot niya. Kailangan po ngayon. Walang galit. Wala ring galang. Parang binabasa lang niya ang isang tagubilin na matagal na niyang minemorya. May gumalaw sa simbahan. Hindi pa sigaw. Hindi pa kaguluhan. Isang alon ng pagkalito. May nagtaas ng kamay, may tumayo, may lumuhod. May babaeng napalakas ang boses sa dasal, parang gusto niyang lamunin ng salita ang nangyayari. Aba Ginoong Maria, nagsimula ang isa. Sinundan ng isa pa. Tapos isa pa. Parang instinct. Parang alam ng katawan ng simbahan na kapag hindi nito hawakan ang dasal, may mababasag na mas malalim. Hinawakan nila ang aking mga braso. Hindi marahas. Hindi rin maingat. Tama lang para gumalaw ako. Ramdam ko ang bigat ng metal sa pulso ko habang inilalayo nila ako sa altar. Ang katawan ko ay sumusunod pero ang loob ko ay nananatili sa harap ng ostya.
Sandali, may sigaw mula sa harapan. Hindi pwede yan. Walang sagot. Ang T procedure ay hindi sumasagot. Umaandar lang. Habang inilalakad nila ako pababa sa gitnang pasilyo, naramdaman ko ang mga mata. Hindi lahat galit. Hindi lahat mabait. Karamihan ay nalilito. At sa pagkalitong iyon, may puwang para sa kung anuman ang gustong punan ng isip. Sa pintuan ng simbahan, huminto ako. Pakiusap, sabi ko, halos pabulong. Hayaan niyo po akong ubusin muna ang ostya. Saglit na tumigil ang lalaki. Kita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Isang segundo lang. Isang sandaling halos naniwala akong papayag siya. Hindi po, sagot niya sa huli. Pwede po yan mamaya. Mamaya. Parang ang banal ay pwedeng ipagpaliban na parang gawain sa opisina. Bumukas ang pinto. Pumasok ang liwanag. Bigla. Matindi. Ang simbahan ay nanatili sa likod ko, puno ng insenso at dasal. Sa harap ko, ang kalsada. Semento. Inday. May mga taong nakatayo na. May mga napadaan lang at biglang huminto. May mga cellphone na agad umangat, parang reflex. Anong nangyari? Bakit pari? May ginawa ba siya? Walang sagot. At sa kawalan ng sagot, ang hinala ang unang dumarating. Habang inaakay nila ako pababa ng hagdan, naramdaman ko ang hangin sa mukha ko. Parang ibang mundo. Ang kasuotan ko ay gumagalaw sa bawat hakbang, paalala sa lahat na ang eksenang ito ay hindi dapat umiiral. Sa sandaling iyon, may naisip akong matagal ko nang iniiwasan. Ilang beses na akong napagkamalang iba. Ilang beses na akong tinanong kung totoo ba ako. Ilang beses na akong binantayan ng mas matagal kaysa sa iba. Hindi ako nagsalita. Alam kong anumang sabihin ko ay maaaring gawing dahilan. Sa loob ng sasakyan, malamig ang upuan. Ang pintuan ay nagsara na may tunog na mabigat, parang selyo. Naramdaman ko ang pagod na biglang bumagsak. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkaunawa. Hindi nila nakita ang pari. May nagtanong sa radyo. May sumagot. Mga salitang teknikal. Walang pangalan. Walang kwento. Isang suspect. Isang description. Sa labas, rinig ko pa rin ang rosaryo. Mas malinaw ngayon. Parang sumusunod sa akin. Parang ayaw akong iwan. Umupo ako roon, aljemado, at doon ko naintindihan na ang salitang procedure ay kayang burahin ang buong pagkatao ng isang tao sa loob ng ilang minuto. At habang nakatingin ako sa bintana ng sasakyan, hindi ko alam kung dito na matatapos ang lahat o kung nagsisimula pa lang. Malaya na ako. At ngayon, kailangan kong magpasya kung sino ako. Hindi dumating ang paglaya na may sigawan o dramatikong eksena. Walang biglang pagtakbo. Walang pag-amin ng pagkakamali na may bigat. Dumating ito na parang abalang administratibo na sa wakas ay naayos. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang mas matandang lalaki ang tumayo sa labas. Mas maingat ang tindig niya ngayon. Mas mababa ang boses. Padre, sabi niya, sa wakas ginagamit ang salitang iyon, may naganap na hindi pagkakaintindihan. Hindi niya sinabi kung ano ang hindi nila naintindihan. Hindi rin niya tinukoy kung sino ang nagkamali. Ang mga salitang iyon ay nakabitin sa hangin, parang ayaw nilang magkaroon ng hugis. May tawag po kaming natanggap, dagdag niya. May paglalarawan. Sinunod lang po ang proseso. Proseso na naman. Ang kanyang kamay ay humawak sa posas. Hindi agad niya tinanggal. Parang naghahanap muna siya ng pahintulot mula sa sarili niya. Nang tuluyan niyang buksan ang bakal, may bahagyang tunog. Maliit lang. Pero sapat para maramdaman ko ang pagbabalik ng dugo sa aking mga kamay, ang panginginig na matagal kong kinimkim. Pasensya na po, sabi niya. Hindi po ito dapat nangyari. Hindi iyon paghingi ng tawad. Isa lamang itong pagkilala na may aberyang naganap. Walang salitang sumasalamin sa hiya. Walang salitang may bigat ng pinsala. Iginalaw ko ang aking mga daliri. Mabagal. Maingat. Parang sinusubukan kong tiyakin na akin pa rin ang mga ito. Malaya na po kayo, dagdag niya. Maaari na po kayong umalis. Umalis. Isang salita na puno ng kahulugan. Maaari akong tumayo. Maaari akong maglakad palayo. Maaari kong piliin huwag nang bumalik.
Walang sisisi sa akin. Marami pa nga ang makakaintindi. Tahimik akong tumingin sa kanya. Pwede po ba akong bumalik sa altar? Kitang-kita ang gulat sa kanyang mukha. Parang hindi iyon bahagi ng kahit anong proseso. Bumalik na yon? Opo, sagot ko. Kung maaari. Saglit siyang hindi sumagot. Tumingin siya pabalik sa simbahan. Doon pa rin ang gagaling ang dasal. Tuloy-tuloy. Walang patid. Para bang may mas matagal na desisyon na ginagawa roon kaysa sa anumang ginagawa namin dito. Opo, sabi niya sa huli. Kung iyon po ang nais niyo. Kung iyon ang nais ko. Bumaba ako ng sasakyan. Ang hangin ay tila nag-iba. Hindi mas magaan, hindi rin mas mabigat. Iba lang. May mga taong nakatingin pa rin. May mga cellphone na hindi pa rin bumababa. Pero may napansin akong kakaiba. Nang makita nilang wala na ang posas, may mga matang biglang umiwas. May mga bulungan na humina. Habang naglalakad ako pabalik sa hagdan ng simbahan, naramdaman ko ang bigat ng bawat hakbang. Hindi ito pagod ng katawan. Ito ang bigat ng pagpili. Ang pagbabalik ay hindi otomatikong kabutihan. Isa itong desisyon na may kapalit. Sa paanan ng hagdan, huminto ako sandali. Ang mga kamay ko ay bahagyang nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa dami ng maaaring mangyari sa susunod na ilang minuto. Sa loob, nagpatuloy ang rosaryo. Walang nagulat nang makita nila akong bumalik. Walang hiyawan. Walang palakpakan. Parang napagkasunduan ng lahat na ang sandaling ito ay hindi para sa emosyon, kundi para sa pag-iral. Naglakad ako sa gitnang pasilyo. Ang parehong daan. Ngunit iba na ang pakiramdam. Ang mga mata ngayon ay hindi na nagtatanong kung sino ako. Nagtatanong sila kung ano ang mangyayari. Ang altar ay naroon pa rin. Ang ostya. Ang kalyis. Ang misa na parang huminto sa gitna ng hinga. Lumuhod ako. Yumuko. Hinayaan kong manatili ang katahimikan. Hindi ang katahimikang may takot. Isang katahimikang naghihintay. Tumayo ako. Huminga ng malalim. At sa sandaling binuksan ko ang aking bibig upang magsalita, alam kong ang susunod na mga salita ay hindi na lamang para sa akin. Hindi ko agad alam kung ano ang sasabihin. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, hindi iyon dahil sa takot, kundi dahil sa paggalang. Nakatayo ako sa harap ng altar. Ang ostya ay naroon pa rin. Ang misa ay naghihintay. At ang katahimikan sa loob ng simbahan ay hindi na ang katahimikang nagmamasid, kundi ang katahimikang nakikinig. May pagkakaiba yon. Ramdam ko sa balat. Sa dibdib. Sa paraan ng paghinga ng mga tao. Mga kapatid, sabi ko sa wakas, mababa ang tinig, hindi dahil mahina ako, kundi dahil ayokong makipag-unahan sa bigat ng sandali. Naputol tayo. May bahagyang galaw sa mga bangko. May mga balikat na umangat. May mga mata na bumaba. Pero hindi tayo iniwan, dagdag ko. Hindi iniwan ng Eukaristya. Hindi iniwan ni Kristo. Humina ako. Hindi ko binilisan. Hindi ko rin pinatagal ng sobra. Natutunan ko na ang katotohanan ay hindi kailangang isigaw para marinig. Ako ay inakay palabas, patuloy ko, hindi dahil sa ginawa ko, kundi dahil sa kung paano ako nakita. Walang sigaw. Walang pagputok ng emosyon. Ngunit ramdam ko ang epekto ng mga salitang iyon. Parang may humawak sa gitna ng simbahan at bahagyang pinisil. Ang rasismo, sabi ko, ay hindi palaging marahas. Minsan, ito ay tahimik. Minsan, ito ay nagkukubli sa likod ng pag-ingat. Minsan, pumapasok ito kahit sa mga lugar na inaakala nating ligtas. May babaeng nakaupo sa unahan ang nagsimulang umiyak ng tahimik. Hindi siya nagtakip ng mukha. Hindi rin niya itinago. Hinayaan lang niyang lumabas. Hindi ko kayo tinuturo, sabi ko agad, malinaw. Hindi ako narito para manumbat. Narito ako dahil hinihingi ng ebanghelyo ang katotohanan. At ang katotohanan, kapag tinanggap, ay nagpapagaling. Tumingin ako sa imahe ng Birheng Maria. Tahimik. Matatag. Walang galit. Walang pagtatanggol sa sarili. Siya rin ay hinusgahan ayon sa anyo. Siya rin ay hindi agad pinaniwalaan. At gayon paman nanatili siya. Magpapatuloy tayo, sabi ko sa huli. At nagpatuloy kami.
Ang mga salitang matagal ko nang binibigkas ay bumigat sa aking dila, parang ngayon ko lang tunay na nauunawaan. Ito ang aking katawan. Nang itinaas ko ang ostya, lumuhod ang buong simbahan. Hindi dahil iyon ang nakasanayan, kundi dahil may nangyaring mas malalim kaysa ritual. Pagkatapos ng komunyon, nanatili kaming tahimik. Walang nagmadali. Walang tumayo agad. Parang ayaw ng sandali na matapos. Sa wakas, nagsalita ako muli. Ang pagpapatawad, sabi ko, ay hindi paglimot. Ito ay pagpiling huwag hayaang ang kawalang katarungan ang may huling salita. Hindi ko binanggit ang mga pangalan. Hindi ko inisa-isa ang mga nangyari. Ngunit alam kong naiintindihan nila. Nang matapos ang misa, inaasahan kong tahimik na mag-alisan ang mga tao. Karaniwan, ganoon ang nangyayari pagkatapos ng mabibigat na sandali. Ngunit walang gumalaw. Isang babae ang tumayo. Hawak niya ang rosaryo. Nanginginig ang kamay niya. 40 taon na akong nagsisimba dito, sabi niya. At ngayon ko lang napagtanto kung gaano kadali akong humusga. Umupo siya. Isang lalaki ang sumunod. Isang mag-asawa. Isang kabataan. Iba-iba ang salita, iisa ang ugat. Pagkilala. Hiya. Pagbubukas. Hindi ako nagsalita. Hindi ito sandali para mangaral. Ito ay sandali para makinig. At doon ko naintindihan na ang nangyari ay lampas na sa akin. Ang kwento ay lumalakad na sa pagitan ng mga tao, nagbabago ng anyo, humihinga sa kanila. Habang nakatayo ako roon, alam kong ang tanong ay hindi na kung ano ang mangyayari sa loob ng simbahan, kundi kung ano ang mangyayari kapag lumabas na ito sa mga pader nito. Gusto ng mundo ng simpleng bersyon. Hindi simple ang pananampalataya. Kinabukasan, mas tahimik ang simbahan kaysa dati. Ang liwanag ay pumasok pa rin sa mga bintana, pareho ang mga kulay na bumabagsak sa sahig, ngunit parang may naiwan sa hangin. Hindi ingay. Hindi tension. Isang alaala. Ang uri ng presensya na hindi mo nakikita pero alam mong nariyan. Maaga akong dumating. Hindi dahil may kailangan akong gawin, kundi dahil ayokong mag-isa ang lugar na iyon sa mga tanong. Umupo ako sa isang bangko sa gilid. Hindi sa altar. Hindi rin sa sakristya. Sa gitna. Gusto kong makita ang simbahan mula sa mata ng mga taong naroon kahapon. Sa labas, alam kong nagsimula na ang mga usapan. Hindi ko kailangang marinig para malaman. Ang mga ganitong sandali ay laging hinahanap ng paliwanag na kasya sa isang pangungusap. Isang pagkakamali. Isang insidente. Isang abala. Ngunit ang nangyari ay hindi kasya roon. At ang pananampalataya ay hindi rin. May mga tumawag. May mga nag-iwan ng mensahe. Hindi lahat ay alam kung ano ang sasabihin. Ang ilan ay nagpasalamat. Ang ilan ay nagtanong. Ang ilan ay nanahimik lang at ang katahimikan nila ay mas mabigat pa sa mga salita. Sa hapon, may mga bata na dumaan sa simbahan, hinila ng mga magulang na gustong ipakita sa kanila ang lugar kung saan may nangyari. Narinig ko ang isang bata na bumulong, siya ba yung pari? Walang takot sa tanong. Walang hinala. Puro pagtataka lang. Doon ko napagtanto na ang mga bata ay laging nauuna sa katotohanan bago pa ito matakpan ng paliwanag ng matatanda. Habang naglilinis ako ng altar, narinig ko ang mga yapak sa likod ko. Mabagal. Nag-aalinlangan. Tumigil ako pero hindi ako lumingon agad. May mga hakbang na mas mabuting hayaan munang lumapit. Padre, sabi ng tinig, mas mababa kaysa kahapon. Walang otoridad. Walang utos. Lumingon ako. Siya yon. Ang lalaking unang nagsalita ng pangalan ko sa altar. Wala na ang uniforme. Wala na ang tuwid na tindig. Magkakrus ang mga kamay niya sa harap ng katawan, parang hindi alam kung saan ilalagay. Humingi po ako ng pahintulot na pumunta rito, sabi niya. Mag-isa. Tumango ako. Hindi ako ngumiti. Hindi rin ako tumigas. Hinayaan ko lang siyang magsalita. Hindi po ako pumunta bilang opisyal, dagdag niya. Bilang tao po. Tahimik kami sandali. Hindi awkward. Hindi rin magaan. Isang katahimikan na naghahanap ng tapang. Hindi ko kayo nakita bilang pari kahapon, sabi niya sa wakas. Nakita ko lang po ang paglalarawan. Hindi niya tinapos ang pangungusap.
Hindi na kailangan. Pareho naming alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinunod ko ang proseso, dagdag niya, at bahagyang napailing ang ulo niya. Pero hindi ako nakinig sa konteksto. Hindi sa kabanalan. Hindi sa tao. Naramdaman kong bumigat ang dibdib ko. Hindi dahil sa galit. Dahil sa hirap ng sandaling iyon. Ang tunay na pagsisisi ay hindi madaling pakinggan. Mas madaling harapin ang galit kaysa sa hubad na pagkilala. Hindi ko inaasahan ang kapatawaran, sabi niya agad. Pero kailangan kong sabihin ito sa inyo. Hindi sa papel. Hindi sa ulat. Lumapit ako ng kaunti. Napansin kong bahagya siyang umatras, tapos huminto. Parang tinatanggap ang anumang darating. Pinapatawad kita, sabi ko. Walang diin. Walang drama. Parang may bumagsak sa balikat niya. Huminga siya ng malalim, parang matagal na niyang kinimkim ang hiningang iyon. Salamat, bulong niya. Pag-alis niya, nanatili akong nakatayo sa gitna ng simbahan. Naisip ko kung gaano kahirap ang tunay na pakikinig. Hindi ang pakikinig para sumagot, kundi ang pakikinig para magbago. Sa mga sumunod na araw, dumating ang mga kwento. Mga liham. Mga mensahe. Mula sa mga taong matagal nang hindi nagsisimba dahil hindi na nila naramdaman na kabilang sila. Mula sa mga magulang na nagsabing mahalaga para sa kanilang mga anak ang nakita nila. Mula sa mga taong umamin na hindi nila kailanman kinuwestiyon ang sarili nilang mga hinala hanggang sa sandaling iyon. May isang liham na naiiba. Maikli lang. Sulat kamay. Mula sa isang bata. Sabi ni Mama, pwede pala maging pari ang katulad mo. Gusto ko rin po. Hawak ko ang papel ng matagal. Doon ko naramdaman ang bigat na hindi kayang ipaliwanag ng anumang balita o paliwanag. At doon ko sinimulang itanong sa sarili ko kung ano talaga ang himala sa kwentong ito. Ang pinakamahalagang sandali, walang nag-film. Isang karaniwang umaga yon. Walang koro. Walang espesyal na intensyon. Ilang tao lang ang nakaupo sa magkakahiwalay na bangko, parang ayaw gambalain ang katahimikan. Ang ganitong misa ay madaling makalimutan kung titingnan mula sa labas. Ngunit madalas, dito nagsasalita ang Diyos ng mas malinaw. Habang inihahanda ko ang altar, napansin ko ang isang lalaking nakaupo sa hulihan. Bata pa. Nakayuko ang ulo. Mahigpit ang pagkakakapit ng mga kamay, parang may pinipigilang alon sa loob. Hindi siya gumalaw noong komunyon. Nanatili siyang nakaupo, nakapako ang tingin sa sahig. Pagkatapos ng misa, habang unti-unting umaalis ang mga tao, nandoon pa rin siya. Hindi ko alam kung bakit, pero may humila sa akin palapit. Hindi sigaw. Hindi utos. Isang banayad na paghimok. Okay ka lang ba? Tanong ko, umupo sa bangkong katabi niya. Tumingin siya sa akin, mabagal, parang sinisiguro muna kung ligtas bang magsalita. Mapula ang mga mata niya. Nandito po ako noon, sabi niya. Noong dinala kayo palabas. Tumango ako. Hindi ko siya tinanong kung ano ang naramdaman niya. Alam kong darating iyon. Akala ko po, patuloy niya, may dahilan sila. Hindi ko tinanong. Hindi ako tumayo. At nang maisip ko yon, natakot ako sa sarili ko. Tahimik kaming umupo. Hindi ko siya pinayuhan. Hindi ko rin siya kinorektahan. Ang sandaling iyon ay hindi para sa aral. Para ito sa pagkilala. Bumalik po ako ngayon, sabi niya. Kasi gusto kong magbago. Hindi ko lang alam kung paano. Umiti ako ng bahagya. Nagsimula ka na, sagot ko. Bumalik ka. Nagdasal kami roon, magkatabi, tahimik. Walang nakatingin. Walang palakpakan. 2 taong humihingi ng bagong simula. Nang tumayo siya para umalis, huminto siya sandali. Noong nakita ko kayong nakaposas, sabi niya, akala ko iskandalo ang pinapanood ko. Ngayon alam kong ebanghelyo pala. Nanatili akong nakaupo kahit umalis na siya. Ang ganitong sandali ang bihirang mapansin. Pero dito nagtatapos ang tunay na kwento. Ilang linggo ang lumipas. Ang ingay sa labas ay humina. Ang mga usapan ay naging mas tahimik. Mas malalim. Ang simbahan ay hindi naging perpekto. Ngunit naging totoo. Isang pista ni Maria, may prosesyon ng mga bata. May dalang bulaklak. May halakhakan. Sa unahan, may isang batang itim, may hawak na isang puting rosas.
Lumapit siya sa imahe ng Birheng Maria, inilapag ang bulaklak at tumingin sa akin. Ngumiti siya. Walang tanong sa mga mata niya. Walang pagdududa. Sa ngiting iyon, nakita ko ang hinaharap na hindi kailangang ipagtanggol ang sarili para makabilang. Nanatili ako bilang pari. Nanatili akong saksi. Isang tulay. Si Maria nanatiling presensya. Tahimik. Matatag. At ang komunidad nanatiling salamin. At unti-unti ahente ng pagbabago. Kapag lumipas na ang lahat, ito ang natitira. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.